Magandang araw po mga kawangis ko kung saan man sulok ka man ng mundo. Ito ay inyong lingkod, Anton Olson. Sa mga kapwa ko OFW dyan sa Middle East, Yumkin Side. Sa mga hindi pa dyan nakaka-subscribe, please lang subscribe nyo naman ako dyan. Kahit hindi mga kapwa ko OFW, kahit mga tao lang dito sa Pilipinas, sa mga sa Pilipinas po, subscribe nyo naman ako. So ngayon, pag-uusapan natin ngayon mga kawangis ko tungkol po sa nangyari pong statement po doon sa deliberation ng interim release. Alam mo, ang daming nandismaya. Maliban sa marami nandismaya, ito po yung mga supporters ni Pangulong Duterte, lalong-lalo pa yung mga retired general, mga retired colonel po. So, umiyak. Umiyak siya sa nangyari na hindi pinagbigyan ng ating Pangulo sa kanyang interim release dahil sa kanyang kalagayan, dahil sa kanyang kalusugan, at lalong-lalo na sa kanyang edad. Dahil sa mga ganyang edad kasi, na 80 anyos na si Pangulong Duterte, may pagkaulianin na yan eh. Pero dapat sa mga ganyang bagay, kailangan may ilabas na yan para makonsulta na o diretso na sa ospital. Para ma-check na ng husto. Kasi nga, ayun po kay Atty. Panelo, yung dito pa sa Pilipinas si Pangulong Duterte, 3 po kanyang nurse. Mayroong nurse sa umaga, mayroong nag-nurse sa tanghali, at mayroong nag-check sa kanya sa gabi. Pero doon sa ICC parang iisa lang. So iba rin talaga yung yung care na binibigay ng mga kapwa Pilipino. Ito, panoorin po natin ang isang retired colonial at sobrang nadismaya, nalungkot at naiyak siya talaga. Hindi niya mapigilan yung kanyang tikas, talagang nawala ang tikas niya bilang isang sundalo. Ito, panoorin po natin ang kanyang mga litanya. Saan na yun? Ito. Minamahal nating dating Pangulong Roa Duterte. Para sa kalaman ng lahat, video. Wait. Para sa kalaman ng lahat, ako po ay taga Mindanao rin. Ang mga kapatid ko ay nasa Tagum. At ang mga pinsan ko dito sa Davao City. At ako ay nakatira dito sa Antipolo. Because of problema sa Mindanao, ako ay napadpad bilang isang sundalo sa Luzon. So, sa akin, maganda yung ginawa ng ating dating Pangulo. Nawala yung pakatikasin ko dito Nawala yung tapak ko sa vlog ko sa Makabayan Informative Channel. Talagang kung makita nyo doon, parang kakain tayo ng tao. Pero sa galit lang kasi yun. Sa galit na, despite of the fact na pinakita ng ating dating Pangulo na mahalin ang ating kababayan, ganito pa ang sinukli ng ating kababayan Pangulong Marcos. Para sa kalaman ng lahat, ako po ay 6 million more or less na itulong ko kay Pangulong Marcos during the campaign period. Kung matatanda nyo, narinig nyo sa mga news, sa mga social media, si General Samonte na kung saan ay kanyang trainer ng Special Forces, ay siya yung aking advisor sa Vanguard of Democracy, na 6 million ang naitulong ko during the campaign period. Kasama kami ni Martin Araneta, ni Secretary Lacdameo, kami nag-uusap. Ang akala ko kasi na pinangako ng kayamanan ng Marcos ay pamahagi sa mahihirap. Pero nung tumatagal, nawala yung pag-uusap namin. April 9, 2024, ako ay naghayag ng withdrawal of support from Marcos. So, April 9, doon sa libingan ng Bayani Camp, kung natatanda nyo si Captain Dado, nakasama ko sa laban na yan. Kami yung magkasama,
kami yung lumalaban, kami sa lahat ng lansangan, kami yung maharap sa anumang peligro. Ngunit ang aking kabali ay kinasuhan. Napunta ako sa UPI, yung aking kabali rin, nakasuhan ng decided to sedition. So, ngayon, lumalaban pa rin tayo. Lalaban tayo, sabi ko nga, para sa kabutihan, para sa kinabukasan ng ating apo. Hanggang ngayon, mula bata, ako ay binubuhis ko ang buhay para sa sambayan ng Pilipino. Ganun po tayo. Sa edad ko 13 anyos, nakipaglaban na ako ng gera sa Mindanao, sa UP Maguindanao. 13 anyos ako. Hanggang ngayon, 65 years old ako. Ang dahil kong nilalaban ang taong bayan, lalo na ang mga mahirap. Pag nakikita ko mahirap na inaapi, lalo na sa aking mga kasundo ko. O diba, nakakawangis ko. Parang nakakatuwa at lulungkot. Pero ang importante po dyan, nakakatuwa. Kasi nga, maliban sa maraming dismaya, talagang pansin na pansin mo, ang dami talagang nagmamahal sa mga Dutertes, no? Lupit. Parang ang layo yata yung gap between sa ibang mga presidente. Ang dami nagmamahal. Kahit wala na siya sa pwesto, ang dami nagmamahal. Tignan mo, mga retired general, mga retired colonel, at kung sino-sino na lang yung mga grupo na nagmamahal kay Pangulong Duterte. Hindi po niyo po maikakaila. Kasi hanggang ngayon pinapagbabagsak ay yung mga Duterte, pero hindi nila mapapagsakin. Kahit pilit nila papabagsakin, hindi nila mapapagsak. Kasi nga, ang daming supporters, ang daming lumalaban, ang daming sumusuporta sa kanilang pamilya. Hindi lang po mga may edad, hindi lang po yung walang edad. Karamihan po, may maraming kabataan, mayroong mga, basta halos nationwide, marami. Kaya kung mapapansin nyo, pinipilit nilang pabagsakin si Pipi Sara. Kasi alam nila, kasi ang kalalagyan nila kapag makaupo to sa pwesto si Pipi Sara, lahat po sila sisingilin ni Pipi Sara sa ginawa sa kanyang papa. Kasi hindi talaga maganda eh. Nakakita na Pangulo ka ng Pilipinas, isa ka sa pinakamataas na uri ng posisyon sa mundo. Tapos ganun-ganun na lang gagawin sa'yo. Iilahin ka pupunta doon sa isang bansa at ang uusig sa'yo ay hindi ka po Pilipino. Diba? Saklap nun. Masaklap yun. Kaso lang makikita mo pa rin sa kababang loob ng mga Duterte. Nagpapasalamat pa rin sila sa kanilang mga mga sumusuporta sa kanila. Kung totoo siya, ang dami nilang sumusuporta sa mga Duterte. Lalong maraming mga OFW na sumusuporta sa mga Duterte. Sana balang araw makalabas si Pangulong Duterte na buhay para kahit papaano maidiretso na siya sa mga ospital, matignan ang kanyang kalagayan kung okay pa naman siya. Pero sa 80 years old, 100%, mahina na po ng katawan. Kawangis ko. So sa ngayon yan muna yung update ngayong araw na ito sa mga kapwa ko OFW. So mga hindi pa din nakasubscribe sa akin, please lang subscribe din naman ako mga kawangis ko. So sa ngayon, masalam. Bye-bye.